Sana po, Lo, magtagal kayo dito sa amin. Wala naman po pala kayong pamilyang babalikan sa inyo eh. Marami din kasi kung kailangang gawin eh. Kaya lang naman ako narito para sa libing ng kapatid ko. Sayang po, hindi nyo inabot na buhay si Lola. Lagi niya po kayong kinikwento sa amin. Labis din ang panghihinayang ko na hindi man lang kami nagkausap bago siya mamaalam sa mundong ito. Hindi lang talaga ako noon makababa ng bundok. Isang linggo na kasing walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ano po ba kasi ang ginagawa niyo sa bundok? Tumutulong ako sa mga katutubong nakatira doon. Sana po mapagbigyan niyo kami ni Nanay na dumito kayo kahit ilang araw pa. Sige, pagbibigyan na nga kita. Para kang nanay mo, may kakulitan din. Gusto lang po namin na makasama kayo. Lalo't kayo na lang ang natitira kong lolo. Ay, mukhang tahimik ang lugar ninyo. Tahimik po talaga dito sa amin. Nagugulo lang po dahil sa mga dayo. Ano bang meron sa lugar na ito? Bakit dinadayo ng mga tao? Ang pinupuntahan po nila ay ang mag-inang manggagamot na nakatira dito. Marami na po sila mga napagaling. Tsaka hindi po basta-basta yung mga nagpapagamot sa kanila. Paano sila manggamot? Hindi ko rin po alam eh. Sabi kasi ng mga nakapagpagamot na sa kanila, mahigpit daw pong pinagbabawal na sabihin o ilabas ang ginawa sa kanilang panggagamot. Sabi po ng kaibigan ko, mukha daw gumagamit ng mga halamang gamot ang mag-ina. Minsan daw po kasi nakita niya si Nova nangunguha ng mga dahon ng kamarya. Ano-anong sakit na nagamot ng mag-ina? Mga malalang sakit na po, gaya ng kanser. Magaling nga sila kung ganon. Opo, kaya lang sina nanay at tatay hindi bilib sa kanilang mag-ina. Bakit naman? Duda daw sila sa mag-inang Desas at Nova. Tingin daw po nila mga peking manggagamot. May nagreklamo na ba sa mag-ina na hindi nila napagaling? Wala pa naman po akong nababalitaan. Ang basehan lang naman po ni nanay tumatanggap daw po kasi ng pera ang mag-ina. Naniningil pala sila kung ganon sa panggagamot nila. Sabi naman po kusa naman pong binibigay sa kanila. Hindi naman daw sila naniningil. Tumango-tango na lang si Lolo Romeo. Hindi na rin niya sinundan ng mga tanong sa apong si JP. Natuwa din ng mga magulang ng binata sa naging desisyon niya sa pagtigil sa lugar nila. Samantala ng mga oras na yon, tuwang-tuwa naman si Aling Desas habang nagbibilang ng pera. Ang laki naman po ng ibinigay sa inyo ng babae kanina. Sinabi mo pa, anak. Tingin ko sa bisita natin kanina mayaman dahil sa dami ng alahas sa katawan. Ano po bang ipinagamot niya sa inyo? Mukha naman kasi siyang malusog 5 taon na daw silang nagsasama ng asawa niya at hindi pa rin magkaanak. Marami na raw siyang doktor na nilapitan pero hindi pa rin daw siya mabuntis. Baka po isa sa kanila ang baog. Siya ang may diferensya. Hindi niya yun masabi sa asawa niya dahil baka iwan siya kapag nalaman. Ay, hindi pala porke maraming pera. Nakukuha na ang lahat ng gusto. Ay, oo naman. Madalas pa nga kung sino pa ang mga mayayaman. Sila pa ang may pinakamalungkot ang buhay. Maswerte pa po pala tayo, Nay. Kahit mahirap lang, masaya naman. Oo naman. Mas lalo ngang laging masaya ang buhay natin dahil sa perang ibinabayad sa atin ng mga nagpapagamot. Ang galing nga po natin, Nay. Biruin nyo, napaniwala natin sila na marunong tayong manggamot. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ka tatanggap ng mga taga rito o kalapit lang na lugar. Mahirap na, baka mabuko tayo. Kung hindi tayo sa kulungan mapupunta, malamang mapatay tayo ng mga taong niloko natin. Hindi ko po nakakalimutan ang bilin nyo. Nay, tutal, malaki naman po ang kinita nyo ngayon. Baka naman po pwedeng makahingi ng pera. Ano ba ang bibilihin mo? Kailangan ko na po ng bagong mga damit. Halos luma na ang lahat ng isinusuot ko Yung iba nga may mga butas na. O sige, bibigyan kita.
Pero hindi ka pwedeng magsuot ng mga bagong damit sa harapan ng mga nagpapagamot sa atin, ha? Kailangan makita nila tayong simple lang para mas kapani-paniwala na puro pagtulong lang sa kapwa ang gusto natin. Opo, Nay. Hindi ko po kakalimutan yan. Oh, etong pera. At siya nga pala, wala nang sambong dyan at yung balat ng atswete. Kumuha ka na muna mamaya, ha? Sige po, Nay. Ngayon na ako kukuha habang maliwanag pa. O sige, mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan na magtabi-tabi po sa dinadaanan mo. Bitbit ang basket na laging dala ni Nova, nagtungo na siya sa loob ng gubat. Dahil kabisado na niya ang pasikot-sikot, mabilis na rin niyang nakuha ang mga kailangan. Habang pauwi, nadaanan niya ang isang bahay. Nakita niyang may matanda doon na kausap ni JP. Sino kaya ang matandang yun? Kaano-ano siya ni JP? Sigurado ako na hindi siya taga rito. Kailangang malaman agad ito ng inay. Laging duda pa naman siya sa mga dayo. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang ina na naglalaga ng mga ugat ng halamang gamot. Nakahanda na rin sa mesa ang mga botelya na pagsasalina. Inilapag lang ng dalaga ang dalang basket. Humahangos ka dyan. Umaambon na ba sa labas? Nakita ko kasi kanina na madilim ang langit eh. Hindi pa naman po, Nay. Kaya po ako nagmamadaling umuwi dahil mayroon akong sasabihin. Tungkol saan bang sasabihin mo? O wag mong sabihin na nabuko na tayo. Hindi po yun ang sasabihin ko. Kanina po kasi habang pauwi ako, nadaanan ko ang bahay ni na JP. May kausap po siyang matandang lalaki. Sigurado po ako na hindi siya taga rito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Nay. Hindi kaya kamag-anak nilang matandang nakita mo? Baka nakipaglibing sa lola ni JP kaya nandito. Baka nga po. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Makikita mo, aalis na rin na matandang sinasabi mo. Masyado ka namang nerbiyosa. Sabi niyo po kasi kapag may nakita akong taong hindi taga rito, sabihin ko agad sa inyo. Salamat na rin at alerto ka, anak. Siya nga pala, bukas sa ibang lugar tayo manggagamot. Saan naman pong lugar? Sa sitio Teban tayo manggagamot. Bakit po doon? Nakalimutan niyo na bang kumakalat na balita sa lugar na yun? Naaswang ang mga nakatira sa lugar na yon? Ikaw talagang bata ka, nagpapaniwala ka sa mga kwentong barbero. Sa tanda ko ba namang ito Sa tingin mo'y mapapaniwala pa ako sa mga ganyang kwento. Pambihira ka talaga. Kung ganun po hindi kayo naniniwala na totoo ang aswang? Hindi. Kaya tigilan mo na ang kasasabi na may aswang. Baka mamaya malasin pang negosyo natin. Oho, hindi na po ako ulit magbabanggit. Kapag malamig na itong nilaga kong halamang gamot, isalin mo na dito sa mga botelya, ha? Yan ang ibebenta natin sa mga tao sa sitio bukas. Ako na po ang bahala dito. Hindi pa man nauumpisa ni Nova ang inuutos ng ina. Bumuhos na ang malakas na ulan. Sinamahan pa yun ng malakas na kulog at kidlat. Narinig ng dalaga na sumigaw ang kanyang ina. Takot kasi siya sa kidlat. Agad naman niyang dinaluhan ng ina na nakasiksik na sa sulok. Ayos lang po ba kayo, Nay? Ang tagal naman kasing tumigil ang pagkidlat at pagkulog. Takpan niyo na lang po ang tenga niyo. Kahit naman kasi takpan ko, narinig ko pa rin. Nakakainis naman kasi kung bakit kailangan pang may kasamang kulog at kidlat. Di po ba may kasabihan na ang kidlat daw ang boses ng Diyos? Hayan ka na naman sa mga paniniwala mo. Saan mo ba hinugot ang mga yan? Naririnig ko lang po sa ibang tao. Ang hilig mo talagang makinig sa iba. Tapos na bang ipinagagawa ko sa'yo? Sandali na lang po yun matatapos na rin. Maaga nga pala tayong aalis bukas, kaya agahan mo ang gising, ha? Hindi niyo po ba naiisip, Nay, na baka pahiwatig na rin sa atin ang pag-ulan? Na wag na tayong tumuloy sa pupuntahan natin. Pambihira ka naman talagang bata ka. Hindi ka ba talaga titigil sa mga pinagsasasabi mo? Kapag minalas ang lakad natin bukas, ikaw ang sisisihin ko.
Kinakabahan po kasi talaga ako sa pagpunta natin sa sitio bukas eh. Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Basta ako, tutuloy sa pagpunta doon. Hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaan na mag-isa. Kahit po ayaw ko eh, sasamahan ko po kayo. Sasama ka rin pala eh. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Inaalala ko lang naman po ang kaligtasan natin. Aanhin po natin ang kita kung mapapahamak naman tayo. Alisin mo kasi sa isip mo yung pag-iisip ng kung ano-anong katatakutan. Grabe kasi ang imahinasyon mo eh. Oo na po, Nay. Puro ka na lang oo, pero maya-maya lang hayan ka na naman. Hindi mo ba alam? Paraan ko na rin ito para hindi tayo mabuko. Kaya nga kailangan sa ibang lugar tayo manggamot. Naiintindihan ko naman po kayo. Sige na, ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Tumila na rin naman ang ulan. Kinabukasan nga maagang gumising si Nova para maghanda sa kanilang pag-alis. Kabado man sa pagpunta sa sitio Taban, nilakasan na lang niya ang loob niya. Ilang sandali pa gumising na rin ang kanyang ina. Iinat-inat pa ang matandang babae bago hinanda ang mga dadalhin. Bago sumikat ang araw, lumarga na ang mag-ina. Isang tricycle ang kanilang inarkila para maihatid sila ron. Pagdating sa lugar, nanunuri naman ang mga tingin sa kanila ng mga residente. Kinausap ni Aling Desas ang pinakapinuno kung anong sadya nilang mag-ina. Pagkatapos nun dinumog na sila ng mga gustong magpagamot. May problema po ba, Nay? Kanina ko pa kasi napapansin na tahimik kayo eh. Bilisan mo na lang ang pagliligpit mo nang makauwi na tayo. Siguro po, hindi kayo masaya dahil maliit lang ang kinita natin sa mga taga rito. Ang lalaki ng mga bahay nila pero mga walang pera. Yan din ang akala ko nung una. Ang lalaki nga ng bahay, pero kakaiba naman ang yari. Kundi maliit ang bintana, ang ibang bahay dito eh, wala akong nakikitang bintana. Paano papasok ang liwanag? Yon ang gusto nila, ang hindi makapasok ang liwanag. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Hinding-hindi na ako babalik sa lugar na ito kahit kailan. Hindi ko na rin po gustong bumalik dito. Napagod lang naman tayo sa pagpunta dito eh. Ni isa, wala man lang bumili ng mga halamang gamot na dala natin. Sabi kasi ng leader nila, marami naman daw tanim ang mga taga rito na ginagawa nilang gamot. Sino ba naman po kasi ang nagsabi sa inyo na pumunta tayo rito? Itutuloy ang napala natin. Ang nagsabi sa akin na subukan ko raw manggamot dito ay yung nagpagamot sa atin nung 1 linggo. Wala pa raw nakakapunta ditong doktor. Sabi din niya, halos lahat ng mga taga rito maganda ang buhay. Maganda nga ang buhay. Ang kukuripot naman. Biruin nyo, Nay. Kanina, may naglagay ng 20 pesos sa donation box natin. Mapapamura ka na lang talaga ng wala sa oras. Ay, tama na ang dada. Bilisan mo na sa ginagawa mo. Kailangan makaalis na tayo bago pa dumilim. Oh, bakit naman parang natatakot kayo dyan? Ay, mamaya mo na ako tanungin. Sa bahay na lang ako magpapaliwanag sa'yo. Dito ka muna. Magpapaalam lang ako sa leader nila. Naghihinala naman na sinundan ni Nova ng tingin ng ina. Sa di kalayuan naroon ang tumatay yung leader sa lugar na yun. Nakayuko lang ang kanyang ina. Habang nakikipag-usap sa lalaki na sa tingin niya nasa 40 lang ang edad. Maya-maya binalikan na siya ni Aling Desas. Kulang na lang magkaroon ng pakpak ang mga paa nito sa bilis ng paglalakad. Malayo na sila sa sitio na makasalubong nila ang tricycle na naghatid sa kanila. Yung pinakamabilis na takbo mo, Ben. Kailangan makalayo na tayo agad sa lugar na ito. May hinala nang nabubuo sa utak ni Nova. Pero minabuti niyang manahimik muna. Hindi rin niya maiwasan nakabahan lalo't unti-unti nang dumidilim. Saktong kalat na ang dilim nang marating nila ang kanilang baryo. Walang imik na inabot ni Aling Desas ang bayad sa tricycle driver at saka pumasok sa loob ng bahay. Tapatin niyo nga po ko, Nay. Ano po ba ang nangyari kanina?
Bakit takot na takot kayo? Ay, Nova, tama ka sa sinabi mo. Aswang ang mga nakatira doon. Po? Akala ko po ba, hindi kayo naniniwala sa aswang? Nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano nila kainin ang isang tipak ng hilaw na karne na parang sarap na sarap. Kahit bata ay kumakain din. Iyon po bang nagpaalam kayo na magbabanyo lang? Kaya pala natagalan kayo. Hindi kasi pwedeng lumabas sa pinagtataguan ko. Baka mahuli nila ako Tsaka, kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko. Baka sa matinding takot na nararamdaman ko mahalata nila ako. Kaya pala parang malalakas sila at walang sakit. Iyon pala mga aswang sila. Yun na nga. Kaya hindi nila kailangan ng halamang gamot natin. Ay, sinusumpa ko talaga ang lugar na yun. Ang mabuti pa siguro, Nay. Huwag na lang tayong pumunta sa iba't ibang lugar. Dito na lang tayo sa atin manggamot. Palipasin na lang muna natin ang pangyayaring ito. Ibig niyong sabihin, Nay, pupunta pa tayo sa mga baryo? Paano kung lugar na naman ng mga aswang ang mapuntahan natin? Magiging maingat na tayo sa susunod. Hindi po talaga kayo nadadala no? Mas matimbang pa rin sa akin ang kumita ng pera. Kayo na nga po ang bahala. Lagi naman kayo ang nasusunod Natural, dahil mas alam ko ang makakabuti sa atin. Nay, di ba malakas ang pakiramdam ng mga aswang? Hindi kaya alam nila na natuklasan na natin ang sikreto nila? Kaya nga hindi ko sinabi ang natuklasan ko nung nandun pa tayo sa sitio. Nung nakipag-usap din ako sa leader nila, hindi ako tumitingin para hindi niya mabasa ang mga mata ko. Ibig pong sabihin ligtas na po tayo sa kanila. Oo naman, kaya mula ngayon, kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Pipilitin ko pong kalimutan ang naging karanasan natin sa sitio na yun. Nang gabing yun, hindi makakain si Aling Desas ng hapunan. Iniisip ng dalaga na baka naaalala ng ina na saksihan nito. Nang gabi rin yun, kahit nakakaramdam pa rin ng takot, dala ng pagod na katulog na maaga si Nova. Kinabukasan, simula muli ng kanilang panggagamot. Uy, napakarami nga talagang nagpapagamot sa kanila, Sinabi niyo pa, Lo. Galing pa po ang mga taong yan sa iba't ibang lugar. Dumayo lang dito para magpagamot sa mag-ina. Gusto niyo po bang magpagamot? Hindi, Apo. Wala naman ako sakit. Kanina niyo pa kasi sila tinatanaw Kaya akala ko po gusto niyo magpagamot. Totoo kasi sinasabi ng mga magulang mo. Mga huwad silang manggagamot. Po? Paano niyo naman nasabi yan, Lo? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo. Magtatagal pa naman ako rito sa inyo. Sana lang walang dumating na problema sa ginagawang panluloko ng mag-ina. Yun po siguro ang dahilan kung bakit mas gusto nila na sa ibang lugar manggamot. Tsaka isa pa po, hindi nila ginagamot ang mga taga rito. Takot silang mabuko. Ginusto nila yan Matatanda naman sila para malaman ang mali nilang ginagawa. Ang tanda na ni Aling Desas, nagagawa pang manloko. Ito namang si Nova, sunod-sunuran din sa ina. Pareho talaga silang walang konsensya. Nakakaawa ang mga taong ginagamot nila. Asang-asa nagagaling sila. Naiintindihan ko na si nanay kung bakit gano'n na lang ang galit nila sa mag-inang yan. Mabuti pang hayaan mo na lang sila. Naniniwala ako na bawat kasamaan ng tao may karmang kapalit. Matagal na po nilang ginagawa ang panluloko sa mga tao. Nakakapagtaka na wala man lang isang nakakatuklas na huwad silang manggagamot. Hindi pa kasi panahon para mabuko sila. Baka sa mukha ni JP ang galit. Sa lahat kasi ng ayaw niya ang mga taong manluloko sa kapwa. Lalo na kung pagkakakitaan pa ang mga taong umaasa na mapapagaling pa sila sa karamdaman nila. Lingid sa maglolo, lihim din silang pinagmamasdan ni Aling Desas. Nova, yun bang kasama ni JP ang tinutukoy mo? Siya na nga po, Nay. Kanina ko pa sila napapansin na nakatingin dito. Baka balak din magpagamot ng matandang lalaki. Baka nag-aalangan lang dahil maraming tao.
Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Di ba, ilang araw na siyang narito sa lugar natin. Bakit hindi pa kaya siya umaalis? Sa tingin niyo po kaya, Nay, magiging problema natin siya? Hindi siya taga rito sa atin. Wala rin tayong alam kung bakit parang nagmamasid sa atin. Tsaka, baka kung ano-anong sinabi sa kanya ng mga magulang ni JP tungkol sa atin. Huwag mong kalilimutan, naggalit ang mag-asawang yon sa atin. Hindi naman po natin siya mapapaalis basta-basta. Oo nga, sana nga lang hindi problema ang hatid niya sa atin. Kung hindi, mawawalan tayo ng mapagkakakitaan. Ay, sa wakas, umalis na rin silang maglolo. Nainip na yata sa pagmamasid sa ginagawa natin. Sa itsura ng matandang lalaki, tingin ko, hindi siya pangkaraniwang matanda lang. Paano kaya tayo makakakuha ng impormasyon sa kanya? Pwede ko naman pong pasimpleng tanungin si JP tungkol sa matandang kasama niya. O sige, pero huwag ka magpapahalata sa binatang yon. Huwag po kayong mag-alala. Ako ang bahala. Ilabas mo na yung mga botelya para maibenta mo na sa mga tao sa labas. Gusto ko nang matapos ang araw na ito ng panggagamot natin. Pagod na rin ako. Konting tiis na lang po, Nay. Iilan na lang naman ang nagpapagamot sa labas Makakapagpahinga na rin kayo. Araw ng linggo. Pahinga ng mag-ina sa panggagamot. Naisipan ni Nova na puntahan si JP sa kanila. Nagkataon namang nasa labas ng bahay nila ang binata at nagsisibak ng panggatong. Huminto naman si JP nang makita siyang palapit. Mukhang naligaw ka. Naglalakad-lakad lang kasi ako. Naisipan ko na rin na dumaan dito sa inyo. Sa akin ka ba may sadya o sa mga magulang ko? Sa'yo ako may kailangan. Meron lang sana akong itatanong. Tungkol saan? Sino yung matandang kasama mo? Nakita kasi namin na nakatingin kayo sa amin nung isang araw Baka ka ako gustong magpagamot. Si Lolo Romeo yon, na nakababatang kapatid ng yumao kong lola. Sabi ko na nga kamag-anak mo siya. Magtatagal ba siya dito sa atin? Gusto nga namin na dumito na siya. Wala naman kasi siyang pamilya na babalikan sa kanila. Ganun ba? Bakit interesado ka malaman ng tungkol kay Lolo? Baka kasi gusto niyang magpagamot. Libre kasi kami ngayon ni Nanay. Walang sakit ang lolo ko. Nagkataon lang na nakita mo kami noon. Ganun ba? Baka isa sa miyembro ng pamilya niyo may sakit. Huwag kayong mag-atubili na lumapit sa amin, ha? Hindi niyo na kailangang pumila. Magkaklase naman tayo Pasensya ka na, Nova. Alam mo namang simula pa lang, ayaw na ng mga magulang ko na magpagamot sa inyo. Mas gusto nilang lumapit sa doktor kung sakali man. Ay, mga magulang mo talaga. Hindi pa rin nagbago. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Wala nga kayong ginagawang masama sa kanila. Pero sa mga tao, marami. Hindi kita maintindihan, JP. Di ba masama ang manloko ng mga tao? Wala kaming niloloko ng mga tao. Katunayan nga niyan tumutulong pa Na may kami. bayad kapalit ng panggagamot nyo sa kanila. Hindi naman namin sila pinipilit na magbigay Nasa kanila naman yun. Ang tunay na manggagamot, hindi tumatanggap ng kahit ano. Maniwala ka sana. Donasyon lang ang natatanggap namin. Kumusta naman ang mga taong ginagamot nyo? Gumagaling ba naman? Hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo Ano ba masama sa tono ko? Masama bang magtanong? Kung wala kang bilib sa panggagamot namin ng inay, bahala ka. Pero tandaan mo lang, baka dumating ang araw na lalapitan mo kami para magpagamot. Sinisiguro ko sa'yo na hindi mangyayari yon. Walang paalam na tinalikuran ng dalaga si JP. Binalikan naman ng binata ang kanyang ginagawang pagsisibak ng kahoy. Lumabas naman ng bahay si Lolo Romeo na narinig ang pag-uusap ng dalawa. Muli na namang tumigil si JP sa pagsisibak ng kahoy at ibinaling sa matandang lalaki ang atensyon. Kanina pa ba kayo dyan, Lo? Narinig ko ang pag-uusap ninyong dalawa. Nakakapagtaka na nagpunta pa siya dito para lang tanungin ako ng tungkol sa inyo. Ayaw nilang narito ako. Siguro, nararamdaman nila na banta ako sa kanilang ginagawa. Bakit naman po kayo magiging banta sa kanila?
Kung sakali kasi na magkaroon ng problema sa mga ginagamot nila, hindi ko rin mapipigilan ang sarili kong makialam. Ano naman po ang magagawa ninyo sa mga taong ginagamot nila? Ito na ang tamang panahon para malaman mo kung sino nga ako. JP, isa akong albularyo. Po? Isa kayong albularyo? Uy, alam po ba ng mga magulang ko yan? Oo naman. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad? Iniisip ko na baka hindi na rin ako magtagal dito sa lugar ninyo. Bakit kailangan ko pang sabihin? Bakit sinabi niyo po sa akin ngayon? Kinausap kasi ako ng mga magulang mo. Pinakiusapan ako na dumito muna kahit hanggang 1 taon. Baka daw kasi hindi ako makapunta sa unang taon ng kamatayan ng lola mo. Gusto ko nga po dito na kayo tumira sa amin habang buhay. Habangan mo na lang. Baka nga magkatotoong hiling mong yan. Elo, paano po kayo manggamot? Katulad ba ng mag-inang yun? Maraming klase ng panggagamot. Minsan, depende sa sakit ng taong gagamutin. Pwede po ba kayong manggamot dito sa amin? Pwede naman, kung merong nangangailangan ng tulong. Hindi pa rin ako makapaniwala na albularyo din kayo. Wala namang kasing kinikwento si inay. Kahit si lola nung nabubuhay pa siya. Hindi naman kailangang ipangalanda ka ng ganitong kakayanan. Sa bagay nga po. Bigla ko naisip kung ano kaya ang maging reaksyon ng mag-ina oras na malaman na karibal nila kayo. Ako wala akong balak na makipagkompetensya sa kanilang mag-ina. Dasal ko na sana wala silang problema na makaharap sa ginagawa nila. Hindi naman maipinta ang mukha ni Nova na makauwi sa kanila. Naabutan pa niyang nagbibilang ng pera ang kanyang ina. Tutuloy na sana siya sa kanyang kwarto nang tawagin siya nito. Saan ka paggaling? Bakit ganyan ang mukha mo? May nakaaway ka ba? Galing po ako sa bahay ni na JP. Inalam ko po kung sino ang matandang kasama niya. Lolo pala niya yun. Nag-away ba kayo ni JP? Kaya nakasimangot ka? Hindi ko lang po kasi nagustuhan ang ipinapahiwatig niya. Kulang na lang, tawagin niya tayong mga huwad na manggagamot dahil tumatanggap tayo ng bayad. Ibig sabihin, naghihinala na siya sa atin. Ano po ang gagawin natin, Nay? Di lalong mag-iingat. Matalas pa naman ang pakiramdam ng pamilyang yon. Sana pala hindi na lang ako nagpunta sa kanila. Nasira pa tuloy ang araw ko. Ay, hayaan mo na. Kahit paano nalaman natin kung sino ang matandang yon. Magtatagal daw bang lolo niya dito sa atin? Aalis din po. Pero sana nga daw, tumira na dito sa atin. Kahit papaano nakahinga ko ng maluwag. Hindi naman pala banta sa atin ang matanda na yon. Hindi nga po. Kaso naghihinala na sa atin si JP. Wag mo siyang intindihin. Hindi naman niya mapapatunayan ang kanyang hinala. Para makaiwas, sa ibang lugar muna tayo manggamot. Sana naman po na hindi sityo ng mga aswang ang mapuntahan natin. Huwag kang mag-alala. Inalam ko muna mula sa isang kakilala ang lugar na pupuntahan natin. Ayoko na rin naman na maranasan yung dati Basta, humanda ka bukas at aalis tayo. Opo. Nay, marami na po yata tayong ipon . Hindi niyo po ba naiisip na tumigil na sa ginagawa natin? Hindi pa sapat ang naiipon ko, tsaka wala akong balak tumigil hanggat malakas pa ako. Kinakabahan po kasi ako na baka dumating ang panahon na malaman ng mga tao na hindi naman talaga tayo nakakapagpagaling. Mabubuko tayo oras na hindi mo itikom ang bibig mo. Kahit anong mangyari, hindi ka aamin. Opo, Nay. Ano nga po pala ang gagawin niyo sa perang naipon niyo? Marami akong plano. Kasama na dito ang pagpapagawa ng bahay natin. Kung hindi nga lang tayo paghihinalaan, noon ko pa sana ito na ipaayos. Lalo po silang maghihinala na nagpapabayad nga tayo at hindi basta donation lang ang ibinibigay sa atin. Balang araw matutupad din ang mga plano natin. Sa ngayon, puro trabaho na muna ang isipin natin. Ilang linggo rin sa iba't ibang lugar ng gagamot ang mag-ina. May mga pagkakataon na dinadagsa sila ng mga nagpapagamot.
Sila yung mga nawalan na ng pag-asa na mapapagaling pa ng mga doktor. Ang iba sa kanila umaasa na lang sa himala. Mabuti na lang din marami silang dalang botelya ng halamang gamot. Oh, pumila lang po ang mga gustong bumili ng halamang gamot na gawa namin. Garantisado na mapapagaling kayo nito. Ang pag-inom po nito, 3 kutsarita sa isang araw hanggang maubos. Mas maraming bote ang maiinom, mas mainam, lalo na sa mga malala ang kondisyon. Kaya pumila lang ng maayos, ha? Huwag po kayong magtulakan. Nang araw na yun naubos ang kanilang dalang halamang gamot. Malaki din ang naiuwi nilang pera. Abot tenga naman ang ngiti ni Aling Desa habang nagbibilang ng kinita. Kinabukasan maaga nagtungo ang dalaga sa loob ng gubat para manguha ng mga halamang gamot. Pauwi na siya nang makasalubong ang maglolo. Iiwas sana siya pero wala namang ibang daan. Hindi rin niya akalain na papansinin ng matandang lalaki ang mga nasa basket na dala niya. Ang dahon nakahalintulad sa sampalok ay hindi naman herbal. Paano niyo naman nalaman? Matagal na po akong gumagawa ng mga halamang gamot. Sa bundok din kasi ako nakatira kaya alam ko. Ganun po ba? Pasensya na kayo pero nagmamadali ako. Yeah, alam ko na hindi ka likas na masama. Ang payo ko sa'yo, tigilan na ninyong mag-ina ang panlulokong ginagawa ninyo. Sabihan mo siya na walang magandang maidudulot ang ginagawa ninyong pamimera. Baka magsisi kayo balang araw. Ano bang sinasabi ng lolo mo, ha? Mabigat na paratang ang binibintang niya sa amin ng inay. Nagmamalasakit lang ang lolo ko sa inyo. Huwag mong masamain ang sinasabi niya. Naiinggit siguro ang pamilya niyo sa amin. Noong una, ikaw at ang mga magulang mo ang nagagalit sa amin. Kayo naman, nakikialam itong lolo mo na kailan lang dumating sa lugar natin. Hindi lang matiis ng lolo ko ang ginagawa ninyong panloloko. Tsaka nagmamalasakit lang din siya sa inyong mag-ina. Hihintay mo pa ba na balikan kayo ng mga taong ginamot ninyo? Babalikan talaga nila kami para magpasalamat dahil napagaling namin sila. Paano magpapasalamat? Mga huwad nga kayong albularya. Talaga bang hindi ka titigil sa pagbibintang nyo na huwad kami? Totoo naman kasi. Bakit hindi mo alamin sa mga taong napagaling namin kung gaano kami kahusay? Biniyayaan talaga kami ni inay ng angking galing sa panggagamot. Talagang ipagpipilitan mo ang kasinungalingan na yan? Sige, kayo ang bahala. Binalaan na namin kayo na itigil na ang panloloko nyo dahil may balik yan sa inyo. Wala kaming dapat pakinggan ng inay, kundi ang mga daing ng mga taong lumalapit sa amin para magpagamot. Kung pwede nga, tigilan nyo na kami. Mabilis nang naglakad palayo si Nova. Naiwan naman ang maglolo na tinatanaw pa ang mabilis niyang paglayo. Ay, alam ko na sumobra na tayo sa pakikialam. Pero gusto ko lang silang iligtas na mag-ina sa kapahamakan. Matigas po talaga ang ulo niyang si Nova. At saka nasulsulan din ng ina. Sana mapag-isipan pa rin niya ang mga sinabi niya. Pabayaan na lang po natin sila. Kung mapahamak man sila, walang dapat sisihin kundi mga sarili din nila. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa gubat. Ano pong gagawin niyo dun? Gusto ko lang tignan kung ano pang halaman ang meron doon para masabi natin sa mag-ina. Tingin ko kasi, limitado lang din ang alam nila. Ang bait niyo po talaga, lo. Kahit sinungitan na kayo ni Nova, gusto niyo pa rin silang tulungan. Libre lang naman na maging mabuti sa kapwa. Nang makauwi si Nova sa kanilang bahay, sinabi niya agad sa ina ang engkwentro niya sa maglolo. Bigla naman nagbago ang aura ni Aling Desas. Kita sa kanyang mukha na hindi niya nagustuhan ang sumbong ng anak. Nagulat na lang si Nova nang biglang lumabas